Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Filipino 4, Quarter 1, Week 1. Para sa nilalaman, pag-unawa at pagsusuri sa alamat ng palay. Kayarian ng tekstong naratibo o alamat. Pag-uugnay sa tekstong biswal sa tekstong binasa. Pagbuo ng salaysay. Para sa balik-aral, i-share ko, i-share mo. Gamit ang estratehiyang Rally Robin, gawin ang sumusunod. Ang inyong klase ay papangkatin sa 5. Magbahagi ang bawat isa ng isang paboritong alamat na narinig, nabasa, o napanood. Isaalang-alang ang pagiging mabuti at aktibong tagapakinig at paggalang sa nagsasalita. Narito ang mga gabay na tanong. Anong mga alamat ang ibinahagi ng inyong kamag-aral? Pamilyar ka ba sa mga nabanggit na alamat? Ano ang alamat? Para sa paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, sipat eksena. Panoorin ang balita tungkol sa ritual na manerwap. May pamagat itong online exclusive, ritual na manerwap, isinagawa bilang pangontra sa matinding tagtuyot at forest fires, 24 oras weekend, na in-upload ng GMA Integrated News. Ano ang ipinakikita sa video clip? Tama, ipinakikita ang ritual na manerwap na isinagawa ng mga taga-Bontoc, Ili sa Mountain Province upang humiling ng ulan sa gitna ng matinding tagtuyot at sunog sa kagubatan. Sino ang nagsasagawa ng ganitong gawain? Ang mga miyembro ng Bontoc tribe, partikular ang mga matatanda at kasapi ng mga ato, gaya ng Ato Sipaat at Ato Lauingan, ang nagsasagawa ng ritual. Paano ito isinasagawa? Umaakyat sila sa sagradong bundok na tinatawag na Fawi upang mag-alay ng alak, tabako at dasal kay Kabunyan at sa mga ninuno habang tumutugtog ng gangsa at sumasayaw. Bakit nila ito isinasagawa? Isinasagawa ito upang humiling ng ulan na makakatulong sa kanilang mga pananim at upang mapuksa ang mga sunog sa kagubatan. Para sa paghawan ng bokabularyo, iugnay mo. Hanapin sa Hanay A Hanapin sa Hanay B ang mga salitang inilalarawan sa Hanay A. Isulat ang sagot sa malinis na papel. Para sa Hanay A, paglasap ng lasa ng pagkain. Itinakdang seremonya na gabay sa panlipunang kilos o gawi. Pag-akyat sa anumang mataas na lugar. Labis-labis ang dami. Hanay B, namnam. B, pagsibol. C, pumanhik. At D, ritual. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang A, namnam. Pangalawa, D, ritual. Pangatlo, C, pumanhik. Pang-apat, E, sagana. Pang-5, B, pagsibol. Ating talakayin ang kaugnay na paksa bilang isa. Pag-unawa at pagsusuri sa alamat. Ugnay salita. Magbigay ng mga salitang maiuugnay sa ritual. Ipaliwanag. Mahusay, narito ang mga maaaring maging kasagutan. Paniniwala, dahil ang ritual ay ginagawa batay sa paniniwala ng isang grupo o tribo. Tradisyon,
Ang ritual ay bahagi ng mga nakagisnang kaugalian na ginagawa sa loob ng maraming taon. Dasal, kadalasang may panalangin o pakikipag-usap sa Diyos o Espiritu sa tuwing may ritual. At alay, karaniwang may inaalay na pagkain, inumin o bagay bilang bahagi ng ritual. Para sa pinatnubayang pagsasanay, unawain mo. Pakinggan ang alamat ng palay. Sandaang Salaysay, isang podcast ng mga kwentong bayan para sa mga kabataan. Hatid sa atin ng Arete at ng Ateneo de Manila Basic Education. Ang kwento natin ngayon, ang alamat ng palay. Nilathala sa Baguio Midland Courier ng ika-1 ng Enero 1950 na isinalin mula sa Ingles ni Paulo Van P. Pakulan at babasahin ni VJ Serra. Ang alamat ng palay, isang kwentong ibaloy. Noong unang panahon, nag-uulam na ang mga tao ng baboy at ibang hayop, ngunit wala silang kanin. Kumakain sila ng kamote, gabi, natong at pako. Mayroon ding saging, mangga, bayabas at papaya. Ito ang panahong wala pang daga at pusa sa mundo. Nooy may isang mabuting mambubunong o pare na may mahikang mula kay kabunian ang may likhang nakatiras sa mundong itaas. Dakbongan ang kanyang pangalan at madalas siyang maawa sa mga tao dahil sa kanilang kinakain. Sa pagdaloy ng mga tag-araw at tag-ulan, tag-init at taglamig, nangyaring naanyayahan si Dakbongan na pumunta sa langit para sa isang dakilang ritual na idaraos alang-alang kay kabunian. Kaya naglakbay siya ng maraming araw, inakyat ang tuktok ng bundok pulag, at nang makita ang hagdang nakatayo roon, pumanik siya tungo sa mundo sa ibabaw ng mga ulap. Doon, nakakita siya ng isang malaking kubong napapaligiran ng napakaraming tao. Ito ang tahanan ni Kabunian at Bugad, ang maganda niyang asawa. Labis na ikinatuwa ni Dakbongan ang ritual, lalo na ang pagkain ng kanin na tila di niya pinagsasawaan. Nanatili siya roon ng ilan pang araw upang namnamin pa ang lasa nito. Napansin ni Kabunian ang hiling ni Dakbongan sa kanin at tinanong ito kung nais niyang magbaon nito pauwi. Agad namang umuo si Dakbongan, kaya tinuruan siya ni Kabunian kung paanong patubigan ang mga bukid, kung paanong pasibulin ang mga binhi ng palay, at kung paanong itanim at alagaan ang uway. Sabi ni Kabunian, ngunit upang magkaroon ng masaganang ani, kailangan ninyong isagawa ang kusday kanyaw alang-alang sa akin. Tiyaking nakapatay lahat ng apoy sa nayon. Madaling araw isasagawa ng mambubunong ang ritual sa bawat bahay. Tatanggap siya ng apoy mula sa akin sa pamamagitan ng kulilit. Ikikis-kis niya ang isang pirasong kawayan sa isang biyak na kawayang may panggatong. Isasalaysay kung paanong nakakuha ng pagkain si kabigat ng mundong itaas kay kabigat ng mundong ilalim. At tatawagin niya ang tatlong yumaong mambubunong na sina Bakin, Angay at Bugawa. Magkakatay ng isang baboy at papahid ang dugo nito sa mga mukha ng buong mag-anak. Pagkatapos ng husday kanyaw, magkakaroon ng manpidyu o 5 araw ng pahinga. Kailangang matupad ang lahat ng ito, diin ni Kabunian. Nangako si Dakbongang sundin ang lahat ng utos ni Kabunian. Maingat niyang inipit ang mga putil ng palay sa kanyang bahag at muling pumanaog sa lupa. Maingat siyang gumawa ng mga palayan at tinupad lahat ng sinabi ni Kabunian. Dahil dito,
Sumagana ang buhay niya at nagkaroon ng kanin ang lahat ng tao. Ngunit paglipas ng panahon, nakalimot ang mayamang si Dakbongan na gawin ang kanyaw. Nagalit si Kabunian at lumikha ng mga daga upang kainin ang palay. Nagsisi si Dakbongan sa paglimot niya sa mga utos ng Diyos. Naawa naman si Kabunian kaya lumikha siya ng mga pusa upang kainin ang mga daga. Kaya nailigtas ang aning bigas at nagkaroon din ng daga at pusa sa mundo. Mula noon, isinasagawa na ng mga tao ang kusday kanyaw bago mag-ani ng palay. Ang alamat ay isang uri ng kwentong bayan at panitikan na nagkukwento tungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Ito ay sumasalamin sa kultura na nagbibigay at lumilinang sa talino at kaisipan. Narito ang mga elemento ng alamat. Una, tauhan. Ang tauhan ay ang mga gumaganap sa isang alamat at nagbibigay buhay sa temang nais iparating ng alamat. Pangalawa, tagpuan. Ang tagpuan ay nagpapakita ng lugar at panahon kung kailan at saan naganap ang alamat. Ito rin ay naglalarawan sa paraan ng pamumuhay o estado ng mga tauhan sa lipunan. Banghay. Ang banghay ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang alamat na nahati sa tatlong bahagi: simula, gitna, at wakas. Ang simula ang paglalarawan sa tauhan at tagpuan ng alamat. Gitna. Ang gitna ay inilalahad ang mga pangyayaring nagpapakita ng pag-iisip at kaugalian ng bawat tauhan at ang paraan ng paghaharap ng tauhan sa mga suliranin. Wakas. Ang wakas ay ang kahihinatnan o naging solusyon sa suliranin sa alamat. Tala, tuklas. Batay sa napakinggang akda na alamat ng palay, ilahad ang mga elemento ng alamat. Alamat ng palay, ibigay ang tauhan, tagpuan, banghay, simula, gitna, at wakas. Ilapat natin, ikwento sa kapareha ang naging karanasan sa aralin. Kaugnay na paksa bilang 2, tekstong biswal. Hularawan. Ibigay ang kahulugan at mensahe ng nais ipakita sa bawat larawan. Para sa unang larawan, tama, ang larawan ay nagpapakita ng bayanihan o pagtutulungan. Pangalawang larawan, magaling, ang larawan ay nagpapakita ng aktwal na pagtatanim ng palay. Sumunod na larawan, tama, ang larawan ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa palay. Tekstong biswal. Ang tekstong biswal ay isang uri ng teksto na nagsasalin ng impormasyon sa pamamagitan ng mga larawan, grafiko, disenyo, at iba pang elemento ng sining na nakatutulong sa pagpapahayag ng mensahe. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga poster, flyer, infographic at iba pang anyo ng mga materyales na nakatutulong sa pagpapalaganap ng impormasyon. Piksuri, suriin ang larawan batay sa nilalaman ng tekstong biswal. Ano-ano ang nakikita mo sa larawan? Madali mo bang maunawaan o naunawaan ang nilalaman ng poster?
Paano mo naunawaan ang nais ipahayag sa larawan? Iguhit mo. Gumuhit ng simbolo na nagpapakita ng nilalaman ng binasang akda na alamat ng palay, batay sa iyong natutunan. Narito ang rubric para sa pagmamarka. Criteria, kalinisan, simbolong naiguhit at kaangkopan ng konsepto. Tala tuklas, ipaliwanag ang mga katangian ng alamat bilang isang pagpapahayag na pasalaysay at kwentong bayan. Alam ko na, isulat sa loob ng bumbilya ang pinakamakabuluhang natutunan tungkol sa araling tinalakay. Para sa inyong pagsusulit, suriin ang pangungusap. Bilugan ang mga salitang magkasing kahulugan mula sa mga salitang ito ay bumuo ng sariling pangungusap. Unang bilang, kaya naglakbay siya ng maraming araw. Inakyat ang tuktok ng bundok, pulag, at nang makita ang hagdang nakatayo roon, pumanhik siya tungo sa mundo sa ibabaw ng ulap. Ibigay ang denotasyon at konotasyon. Madaling araw isasagawa ng mambubunong at ritual sa bawat bahay na seremonya ng pasasalamat. Pangatlong bilang, maingat na inipit ni Dakbongan ang mga butil ng palay sa kanyang bahag at muling pumanawag sa lupa, handa ng mga binhing ito. Atin na itong sagutan. Para sa unang bilang, ang magkaparehong salita ay inakyat at pumanhi. Denotasyon, literal na pag-akyat sa bundok at hagdan. Konotasyon, pagsusumikap o pag-abot sa mas mataas na antas o layunin sa buhay. Pangalawa, ritual at seremonya. Denotasyon, formal na gawain o aktibidad na may tuntunin gaya ng panrelihiyon o pangkultura. Konotasyon, espiritual o makabuluhang pagsasama-sama ng komunidad bilang tanda ng pananampalataya at pasasalamat. Para sa pangatlo, ito ay butil at binhi. Denotasyon, ang butil ay maliit na bahagi ng palay na maaaring itanim o kainin. Konotasyon, ang butil ay sumisimbolo sa pag-asa at bagong simula.